ni Ma'am Princess, kaya kami nagbigay ng kopya sa ombudsman, bahagi lamang ito ng proseso at hindi ito reklamo. Kumbaga, nagbigay lang kami ng kopya sa inyo. Na ang nakalagay doon ay nire-recommenda namin kasuhan. Di ba? Recommendation yun di ba? Alam mo, yun ang punto naman, ang sagot ni Ombudsman Martirez. Ito sagot ni Sige. Ito sagot ni Ombudsman, ha? Ang sabi ni Ombudsman, Samuel Martirez, bakit ba nila kami pinopornis ng kopya ng resulta ng kanilang investigation? Nakita mo yung picture niya, parang talagang nanguusisa talaga, Ano yun? Gagawin naming pardon the word, pero ano yun? Gagawin naming scratch paper? Ano yun? We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. Ayun! Kaya pala, sabihin, kung ako pala titingin doon, dapat pala, hindi mo na pinadala ng ombudsman. Hindi na. Hindi nga. Hindi mo padadalhan. Unless nga, gusto mo ang ombudsman aktuhan yung, di ba? Kasi ang ombudsman, meron yung motu proprio power. Yes. Kahit wala nagpapail Kaya sabi ko nga, napanaginipan lang ni Ombudsman Martirez, pwede niyang gawin Ang problema, binigyan mo ng dokumento, may mga ebidensya pa. Anong gagawin nga naman nila doon, di ba? Sabi na, bakit may ganito rito? Dapat daw ginawa ni Ombudsman doon, dapat inupuan mo lang yan. Hindi mo yung ginala, tinanggap mo lang. Sasabihin siguro yan, nagbayad ba kayo ng parking fee? Ayun lang. Kasi bahagi lang daw pala ng yun impeachment process, yun yung report na yun, binibigyan lang ng kopya ang ombudsman. Kaya lang, tama naman yung ginawa ni Ombudsman Martirez, di ba? For, public, tawag doon? Interest Public interest. Kasi, ang sigaw nila, public accountability. Accountability. Ang gagawa talaga niyan, ombudsman. Kaya pala sabi ni Ombudsman Martirez, ni Uncle Sam, parang naguguluhan ang tagapagsalita ng Kamara dahil malinaw sa dokumento ang mga aligasyong sinampal laban kay BP Duterte, ilang opisyal ng OBP at ng DepEd. Nag-hire na niya kayo ng ganyan. Para niyang nalilito. Kinukumpirma naman ng ombudsman na itutuloy po nila ang investigasyon. Ayun. Pero, sabi naman ng Kamara, sapat na panahon para sumagot daw po sakaling magsumite ng counter affidavit si Duterte, iba pang respondent, kung hindi, makikipagtulungan ng komite, posible silang maharap daw po sa contempt. Pero ito na siya aywan ko, nakahapon pinapanood ko yung press ko ni Kong Joel Chue. Tiningnan niya sa isang positibong aspeto. Sabi niya, kaya siguro umakto ang ombudsman kasi para sa kanya, baka may nakita rin anyang matibay na ebidensya. Yun nga, yung sinasabi natin. Diba? Tama siguro. Kung ako si Kong Joel, tama naman, matibay naman ang ebidensya natin. Di tama din yung gagawin ng ombudsman. Nervyoso lang si Franz Castro. Yun na nga. Kasi naka-enkwentro na niya si ombudsman on the same issue na confidential funds. At sa tingin niya, mukhang para kay Franz Castro, lahat ng intelligence fund dapat may resibo, may pangalan ng totoong tao kung kaninong binigay. Kasi alam mo kung bakit na gusto malaman yan? May makapagbulong sa akin. Ano? Ang motibo, kasi gusto nilang malaman ang punteriya ng intelligence fund ay sawatain yung grupo nila. Ayun nga. So kung malalaman kung sino yung mga yan, mas matindi intelligence nila. yun ang sa loob kasi ang balita ko, ewan ko kung totoo ito, sa baba, kung kumpirmen, sa loob ng halos hindi 4, 4 na taon ng panunungkulan ng Duterte administration, walang nangyaring recruitment po ang mga taong labas. Nalagas nga. Wala hong naging recruitment, kaya galit po ang mga taong ito. Kaya parang, ngayon na ang aming pagkakataon. Ayun nga. Sabi naman ni Ombudsman, yan ang akala mo. Ang problema, na nagka-encounter na ho sila dito Hanapin niyo yung video na yan, maganda yun Yun na nga. Hindi, nagkaroon sa social media. Madaling hanapin yun. Pero may pahabol pa si Kong Joel Chua. Meron pa? Nelson, ano sabi? Pakinggan natin. Ukol pa rin po sa usaping ito, nililinaw po yan na wala silang nais palabas yung tungkol sa hakbang ng ombudsman, kaugnay po ng reklamo laban kay BP Sara. Anong pahabol mo? Baka bigyan natin ng maling pakahulugan. Ayun na nga. Ito pala talaga. Ito talaga ang tunay. Sige nga. Kong Joel. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip
ng ating ombudsman, baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Ayun naman pala. Ayun ang tama. Di ba? Paano kung sabi nga ni Ombudsman, tibay pa lang ebidensya ng Blue Ribbon Committee? Eh, magbabago na kayo ng... Oo, hindi kakainin yung lahat mga sinabi. Lalo, sasabihin niyo pag whitewash, whitewash? Di ba? Gusto mo, paliguan kita. Pero teka lang, ang tanong ko lang doon, ewan ko, ano ba yung sinabi ng Ombudsman, guilty. Oo. Hindi na pwedeng i-guilty ng impeachment court? Hindi ba magiging double jeopardy yun? Hindi, magkaiba eh. Kasi impeachment, tatanggalin ka lang. Tatanggalin ka lang. Oo nga pala, no? Tama. Kasi dito, administrative criminal case, ano? Kakasuhan ka na. Oo. Ayun. Kung magiging guilty si BP Inday sa impeachment court, tatanggalin lang siya. Sa ombudsman naman, Yun, nandun yung parusa. tuloy ang Oo. Well, Ang magiging komplikasyon yan, oo. kung hindi pa tapos ang impeachment, pero wala ng probable cause. Ayun. Kasi sasabihin ng mga abogado, doon nga sa korte na mismo eh. Oho. Diba, doon nga sa ombudsman, walang Hindi nga tumindig eh. Naku. Ay, pero dahil dyan, napakinggan niyo po inilatag namin ng magkabilang panig. Wala tayong pinapanigan, walang kinakampihan, walang... siguro napansin din naman. Wala rin tayong pera. Kaya po... 24 pa lang. Ay, ganun talaga. Lilipas din yan. At dahil dyan, ang magiging Vox Populi natin ay ganito. Batay po sa naunang pahayag namin at tinalakay namin ang magkabilang panig, dapat pa bang ituloy ng ombudsman ang investigasyon sa kaso ni BP Sara kahit may impeachment case ng naisampa sa Senado? Ulitin ko po, pakinggan niyo mabuti, baka kayo ay malito. Dapat pa bang ituloy ng ombudsman ang investigasyon sa kaso ni BP Sara kahit may impeachment case nang naisampa sa Senado? Yan. Kung ang sagot niya po, opo, ituloy ng ombudsman yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po, hindi, tigil yan. Hintayin mo ng impeachment. Yan. B, itigil po ng ombudsman yan at hintayin ang resulta ng impeachment. May paraan tayo ng pagsagot sa atin pong Vox Populi. I-scan po ang nakikita niyong QR code sa inyong mga television screen, social media accounts. Itapat niyo po yung camera ng inyong cellphone. Ayon, pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. Pagkatapos niyo po mag-type, pindutin, i-click po yung submit button, automatic na po namin makukuha ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman ninyong mag-text sa atin pong text hotline, ito po, 0916-500-3846. Ulitin ko po, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po yung pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 News and Information. Ulitin ko po sa mga like, subscribe, follow ang atin pong channel Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062.